Hey guys, so na-miss ko kayo. So maraming salamat po sa Diyos sa mga nagdasal po sa akin. uh, Kakauwi ko lang from ICU kahapon, and ayun nga, share ko lang po yung nangyari sa akin noong October 12. Dinala ako sa ER for check-up lang talaga. And then, ayun, napakabilis lang ng pangyayari. Hirap talaga akong huminga. 2 weeks na. 2 weeks na akong hirap huminga. Pero, nakakaya pa kasi. Tinatry ko pa siya sa kuhanin dito sa oxygen na nilalakas ko yung oxygen ko. Kasi nga, paminsan-minsan nawawala. Pero may time na natutulog na nun ako nang nakaupo na. Hanggang sa hindi ko na nga kaya noong October 12, nagpadala na ako sa ER. And then, pagdating sa ER, ayun, napakabilis ng pangyayari. Siyempre, interview sa ER, medyo madaming pasyente. Tapos, after kung ma-x-ray, nagpahinga lang ako, natulog sa ER. Siyempre, abang naghihintay ng result. So, sobrang bilis ng pangyayari. Paggising ko, naka-high flow na ako. Yun pala, sobrang taas na ng carbon dioxide ko sa katawan. Tapos, nagka-pneumonia din pala ako, kaya hirap akong huminga. And then, kwento ng mama ko, may time na nagwawala daw ako dahil irritable ako sa sobrang hirap sa paghinga. Tapos, may time na naubusan pa ako ng oxygen, kaya ayun, nagwawala daw ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, maya-maya matutulog na naman daw ako. Doon na nag-decide sila mama ko na pa-intubate na ulit ako, kasi nga hindi na naman ako magising, wala na naman ako sa sarili ko dahil sobrang taas ng carbon dioxide ko. Ayun, yung susunod na pagkising ko, naka-intubate na nga ako. Ganun lang siya kabilis. Pumunta ako sa ER ng hirap lang huminga. Paggising ko, naka-high flow na. Susunod na paggising ko, naka-intubate na ako. And then, sunod na paggising ko, nasa loob na ako ng ICU. Sa awat tulong naman ng Diyos, hindi niya ako pinapabayaan kahit na sobrang sakit sa pakiramdam ng naka-intubate. Biruin nyo, may nakalagay na tube sa leg nyo. Tapos, konting galaw lang ng ulo mo. Sobrang sakit sa leg, inuubo ka. Hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo. Mangingiyak ka na lang sa sakit. Pero natitiis ko yun. Siyempre, nasa lang. Lagi lang akong nagdarasal. Nalagpasan ko naman siya. Bali, 7 days akong naka-intubate. 7 days akong naka-tube. After nun, guminawa naman yung pakiramdam ko. Mas gumaan yung paghinga ko after kong ma-intubate. Ngayon, medyo okay. Mas maganda yung dali ng paghinga ko. Bali, after matanggal ng 7 days yung tube ko, nag-stay pa ako sa ICU, syempre for observation. Bali, 12 days akong naka-confine. And sa na din, na-discharge na din ako sa ICU. Hindi na kami lumipat sa ward. Syempre, baka mahawahan pa ako ng ibang sakit sa ward. Hindi natin alam kung ano yung mga nandun. Ayun lang. Salamat po sa mga nagdarasal sa akin, sa walang sawang nagdarasal, sa patuloy na nagdadasal po sa akin. Sana po wag kayong magsawa sa akin. Samahan nyo ako sa journey ko. Malapit na. Sana in God's will walang transplant na po tayo. And syempre, shout out po sa mga nurse ko. Nagpapa-shoutout po sa inyo. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Kilala niyo na po ako. Nahiya na tuloy ako. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Naging close ko na po kayo lahat. Kilala niyo na ako. Kina
Ma'am Kade, na Ma'am Naifa, na Sir Tupay, Sir Diggy, kay Sir Jules din. Hello po, Sir. Shoutout po sa inyo. Yung autograph nyo po, nakalimutan. Charot. Kay kang Sir Jeremy din po. Hello, Sir. May ako na ako, Sir. Wala na kang tutusukan. Nakakuma na sakit kanya. Nalanit ang kening. Wala na ito masakit kening kabilaan. Lagi na masakit, Sir. Joke. Sir Denmark, daal salamat. Humingat po. Maraming salamat po, guys, sa mga sa pag-aalaga niyo po sa akin, and sa mga attendant din po. Thank you po. Maraming salamat. And syempre, thank you po sa naging doktor ko. Maraming salamat po, Dr. Kiko, pag-aalaga po sa akin, and congrats po sa magiging baby niyo po soon. Thank you din po kay Doc Gian and kay Doc Evangelista sa pagtingin din po sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po, nurses and attendants.